Ito yung white leghorn natin mga ka-farmers. Meron lang tayong dalawang rooster na white leghorn. So ito yung isa at yung isa nandun sa kabila. So mamaya puputulan natin ito ng palong dahil isa dito ay mapupunta sa merong bibili bound to Samar, Eastern Samar. So isa dito pipilian natin kung alin yung mas maganda ang pangangatawan, tapos yun ang ibibigay natin. Pero bago yun mga ka-farmers ay puputulan muna natin ito ng mga palong para hindi masyadong mabigat sa mga manok or sa ating mga leghorn sa rooster dahil sobrang laki talaga ng palong nila. So sobrang bigat para sa kanila ito dahil napakalaki yung palong sa itaas at saka yung sa ilalim. So magtitrim lang tayo para hindi naman masyadong malaki yung magiging sugat ng manok. So after ma-heal or gumaling yung sugat nito sa palong mga ka-farmers, tsaka natin ito ipapaship patungo sa Eastern Samar. Alright. So ito mga ka-farmers yung palong ng white leghorn natin. So ito napakalaki yung sa ilalim. How much more dito sa itaas? Yan oh, sobrang laki, parang isang palad ng kamay ko. So ito yung tatanggalin natin ngayon dahil yung leghorn natin ay nabibigatan. So malaking sugat ito mga ka-farmers. Pero based on my experience, ito ay maayos naman yung mga manok natin. Alright, so puputulan lang natin ito. Ito na sila mga ka-farmers, pagkaraan ng isang linggo, medyo okay na yung kanilang sugat pero hindi pa totally na gumaling. So meron pang konting dugo yung kanilang sugat na papagalingin pa natin. So yan, medyo ayos na yung kanilang pakiramdam dyan. So ito naman mga ka-farmers, pagkaraan ng isang linggo rin ay ipapaship na natin ito. So ito yung mga babae. So 3 babae at saka isang rooster ang ipapaship natin, bali 2 karton. So yan yung mga inahin na ibibigay natin kay Sir Brian from Eastern Samar. So ito yung isa at yung pangalawa naman ay nandito sa kabila. Yan. So magaganda yan mga ka-farmers. Malalaki din yung palong basta mga babae. Pero ang kagandahan dyan mga ka-farmers ay nangingitlog pa rin sila. Alright, ito naman yung isa, ito yung rooster na napili natin. Yan, gumaling na talaga totally yung kaniyang sugat sa palong. So ito yung napili natin dahil ito yung mas maganda yung pangangatawan. Yung isa hindi gaanong maganda kaya hindi natin ipinaiwan natin dito. So ito lang yung ibibigay natin dahil ito yung maganda sa kanilang dalawa. Ito naman yung isang babae na ikakasama natin doon sa papadala sa Eastern Samar. Alright. So dito rin mga ka-farmers ay tinatalian ko na yung karton para safe yung ating mga alagang manok na makakarating doon sa paroroonan. Alright, so ito ay hatid ko muna sa Dumaguete City. Ipapasakay ng V-Hire or van patungo sa Bacolod. Tapos Bacolod to Eastern Samar na. Alright. So pagkaraan ng isang linggo rin mga ka-farmers ay ito na yung naging reply ng isa sa mga buyer natin at si Sir Brian. Ito ay napunta na doon sa Eastern Samar at na-receive niya at natanggap yung mga pinadala nating manok. So nagpapasalamat ako mga ka-farmers kay Sir Brian sa pag-avail sa atin ng kwadro, 3 babae na white leghorn at saka isang rooster. Ito ay gagamitin niya pang breed para sa production ng itlog. So maraming salamat ulit Sir Brian sa pag-avail ng ating white leghorn. Ito naman mga ka-farmers, sisingit ko sa video na ito ay gumawa tayo ng table, heavy duty na lamisa mga ka-farmers para sa lalagyan ng 3 incubator. So ang ginamit natin dito ay 2x2 na angle bar para mas matibay at saka makapal din yung angle bar na ginamit natin. So ito mga ka-farmers, gagawa tayo at order ito ni Sir Vladimir from Bakong. So ito na yung nagawa natin. So ang ilalagay natin sa itaas nito is plywood na marine yung ilalagay natin para mas matibay. So pipinturahan pa natin ito mga ka-farmers para hindi kalawangin at saka matibay yung gawa natin. So pang heavy duty talaga ang gawa nating lamesa. So kukunin lang ito by Sunday dito sa atin para ma-pick up at madala sa kanila mga ka-farmers. So ito, tingnan nyo lang ang video na ito mga ka-farmers at sundan ang ginawa natin. So maraming salamat at happy farming! Woo!